Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 11, 2025. Pag-usapan po natin ito pong napakalaking revelasyon sa ibinalita po ng Bilyonaryo News Channel kung saan ang di umano'y bagman nito pong si Sara Duterte ay nagsalita na. Nagbigay na po ito ng kanyang sworn affidavit. Pero alam niyo mga tol, nakakalungkot itong mga ganitong impormasyon sapagkat ang Duterte, naging pangulo po natin ito sa loob po ng 6 na taon. At sa akin pong pagtuturo, nung ako pa po'y nagtuturo sa criminology school, ay meron po kaming pinag-aaralang level of symbiosis sa organized crime. Kapag ka sinabi pong symbiosis, ito po yung ugnayan ng dalawang magkaibang grupo na kapakipakinabang sa isa't isa. Halimbawa, mga kriminal at mga supposedly nagpapatupad po ng batas o namamahala sa ating gobyerno. May ugnayan silang kapakipakinabang sa isa't isa. Nakakagawa ng malaya ang mga kriminal, napoprotektahan sila ng gobyerno. Yun po yung symbiosis sa organized crime. At meron pong mga level po yan. Aral lang tayo ng bahagya mga tol. Ano? Yung first level, low level kung tawagin. Tapos yung second level, mid level, at yung third level, yan po yung high level symbiosis. Ano po ang pinagkaiba nito sa isa't isa? Pagka low level symbiosis, bigyan ko na lamang po kayo ng halimbawa, yung mga simpleng paglalagay, pangurap sa ating mga law enforcement authorities. Halimbawa, yung mga pulis, humuli po ng pusher. Ang ginawa po ng pusher, kinurap yung pulis. Binigyan po ng 1 milyon. Tinanggap ng pulis, tapos malaya na siya. Mga low-level symbiosis po yan. Yung mid-level symbiosis, ito medyo mas komplikado at mas delikado. Ito naman yung mga law enforcement authorities, kasama na rito syempre yung judiciary, no? Nagtatanggap, meron na pong mga tinatawag na patong system para protektahan yung kanilang mga criminal activities. At ang pinakamalala sa lahat mga tol, yung high level symbiosis, kung saan ang mismong estado o gobyerno na ang involved sa criminal activities. At di umano, ganito ang sitwasyon noong panahon ni Rodrigo Duterte. Kung matatandaan po ninyo mga tol, yung naging hearing ng Quadcom, isa po itong patunay na sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang third level or high level of symbiosis na ito na atin pong pinag-uusapan ngayon, ang siya pong gumagana noong mga panahong iyon sapagkat ayon po dito sa Quadcom, nababalikan lamang po natin bago tayo magpatuloy dito po sa ating pinag-uusapang balita. Pakinggan po ninyo ang report dito ni Congressman Romeo Acop nang sila po'y magtapos sa iniimbestigahang mga criminal activities nung mga panahon ni Rodrigo Duterte. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Colonel, napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Napakinggan po natin, ano? Yan po yung conclusion ng pag-iimbestiga ng Quadcom sa ugnayan po ng mga criminal actors sa panahon ni Rodrigo Duterte. At mukhang hindi po natapos yan kay Rodrigo Duterte sapagkat dito po sa balitang ating mapapakinggan, pati di umano ang Vice Presidente ay sangkot sa mga criminal activities. Kasama na po dyan ang umano'y maanumalyang confidential funds. Pakinggan po natin ito mga tol. Wala
pa man isang taon mula nang ma-impeach si VP Sara, isang bagong affidavit ang lumutak kaugnay ng umano'y katiwaliang kinasasamputan ng pangalawang Pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionaire News Channel, siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group noong manalo. Ramil Madriaga, no? Basahin lang natin itong mga nakalagay na teksto dito sa balita. Pang 13, 14, and 15 paragraph. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice President Security and Protection Group, which was established primarily to provide security and intelligence work for VP Sara. It was during this period that I personally introduced and recommended Colonel Dennis Nolasco to her. Colonel Nolasco was one of my students in the Presidential Security Group. At that time, he was the commandant of the PSG Training School. It was Colonel Nolasco who tapped the services of Colonel Raymond Dante La Chica to head the BPSPG. From July 2022 to April 2023, I worked with Colonel Nolasco and Colonel La Chica. Our work involved tactical transport services, securing BP Sara and other VIPs, conveying highly confidential information, and transporting large amounts of money to several persons as instructed by BP Sara. Ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica, ang miyembro ng BPSG, na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Ang mga duffel bag na ito naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City na pagmamay-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsaya na inutusan daw siyang iwan ang pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang idineliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw, inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa... Bakit may delivery sa Office of the Ombudsman? Ibig bang sabihin nito, tumatanggap din si Samuel Martires? Nagtatanong po tayo dyan, ha? Kasi meron pong alegasyon na pagdadala ng pera sa Office of the Ombudsman. Parking lot ng isang mall. Kalaunan. O baka naman yung mga nasa ilalim lang ni Samuel Martires. Kasi pwede yun Maaring walang alam si Samuel Martires, pero parang nakakapagtaka yun, ano? O talagang meron siyang alam. Pag wala siyang alam, yung mga nasa ilalim niya sa ombudsman, ang mga maaaring dinalhan ng pera na ito na ating pong pinag-uusapan ngayon. Kasi may babanggitin po dito Ombudsman, wife of Ombudsman Prosecutor, Ryan Ray Kilala. Nakita niya umano itong minaneho ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga Basahin po natin yung particulars ng balita sa kanilang mismong website na ex-bagman alleges Pogo operators, drug lords, bankrolled BP Sara. Kaya napakahalaga po nitong isinir din ni Llamas kasi sa mga susunod daw po na araw o linggo o buwan, bubuksan na ang bangko ni BP Sara ayon daw po sa ombudsman. Pero meron pong parang legal na implikasyon ito kasi meron pa rin po tayong bank secrecy law Pero pakinggan muna natin bago natin basahin yung balita itong si Ronald Llamas, mga tol, tungkol po sa impormasyon na yan. Bubuksan na yung mga bank accounts ni Sara ng ombudsman, in relation sa kanyang salin. So yung matagal lang sinasabi ni Trillanes, baka magkaroon na talaga ng tunay na ebidensya. Tapos yung mga kalyado nila, kakasuhan na, either ng ICC o ng gobyerno.
So, ibig sabihin, masasandal sila sa isang corner eh. Okay. Yan ha. Tingnan natin kung mangyayari yan na mabuksan ba talaga ang bangko nitong si Sara Duterte. Sabi po dito, a man claiming to be a former bagman of Vice President Sara Duterte has surfaced, accusing the country's second highest official of benefiting from support allegedly funneled by drug dealers and pogo operators. In an exclusive report in Billionario News Channel, Politico Nightly, a sworn affidavit by Madriaga, ito po siya, katabi ni BP Sara nung siya po ay nanumpa bilang Vice Presidente ng Pilipinas, outlines what he described as years of covert involvement with the Duterte camp. Ramil Lagunoy Madriaga, the self-proclaimed bagman, said he first came into contact with the Dutertes in 2016 at the height of the government's Oplan Double Barrel Campaign. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung Oplan Double Barrel Campaign, ito po yung war on drugs ni Rodrigo Duterte na inimplement partikular ng Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno nitong si Ronald Bato de la Rosa nang siya po ay noong hepe pa ng pambansang pulisya ng Pilipinas. And to be honest with you mga tol, I am part of it. No? Parte po ako ng Oplan Double Barrel and hindi ko na lamang sasabihin sa inyo yung mga detalye ng participations ko dyan. Pero alam na alam ko kung ano ang Oplan Double Barrel. Tuloy po tayo. He claimed he provided intelligence for the anti-drug operation and identified himself as a former intel operative who previously worked with the National Security Council, the Presidential Group, and the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Madriaga said, by 2018, he was supplying intelligence reports for he claimed were Sara Duterte's early preparation for a supposed 2022 presidential bid. He added, ipatagalog natin kay ChatGPT mga tol para mas maunawaan po ng ating mga manonood, no? Yan. Basahin po natin in Tagalog para hindi na tayo masyadong magpaliwanag pa. Eto, sinabi rin niya, itinatag niya ang grupong Inday Sara Duterte is my president or ASIP. Umano sa utos ng nooy alkalde ng Davao City. At iginiit na ang operasyon nito ay pinondohan ng mga drug dealer at pogo operators. Muling binuhay ng affidavit ang 2018 magnetic lifter controversy. Inakusahan ni Madriaga na ang asawa ni Sara Duterte na noon ay konektado sa Davao City Mayor's Office ang nag-utos sa kanya na siguraduhin ang pagpapalabas ng magnetic lifter mula sa Bureau of Customs sa Manila International Container Port. Natagpuan ang naturang lifter na walang laman sa Cavite at pinaghihinalaang ginamit sa pagpuslit ng droga. Matapos ang pagkapanalo ni Sara Duterte bilang Vice Presidente, sinabi ni Madriaga na inutusan siyang tumulong sa pagbuo ng Vice President Security and Protection Group. Ayon sa kanya, personal niyang inirekomenda si Colonel Dennis Nolasco, isa sa kanyang dating estudyante mula sa Presidential Security Group, pati si Colonel Raymond Dante Lachica, na kalaunan ay itinalagang pinuno ng nasabing security unit. Dagdag pa ni Madriaga, nakatrabaho niya sina Nolasco at Lachica sa pagdadala ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tumatanggap umano'y ayon sa utos ng kampo ni BP Sara. Ikinaluha niya na nagdala siya ng duffel bag na puno ng pera sa isang comedy bar sa Timog Avenue, Quezon City.
isang lugar na madalas puntahan ng alumni ng San Sebastian College of Law. Si Sara Duterte kasi, mga tol, ay nagtapos ng abogasya sa San Sebastian College. Sinabi rin niyang naghatid siya ng humigit kumulang 33 million pesos hanggang 35 million pesos sa Cabuyao, Laguna para sa isang lokal na alkalde, pati na 80 million pesos na iniwan niya sa isang parking area ng isang malaking mall sa Mandaluyong. Ayon kay Madriaga, ang pinakamalaking delivery ay naganap noong February 2020 nang mag-transport siya umano ng 1 bilyong piso na cash na halaga o na nakalagay sa loob ng isang super grandia. Kinuha niya raw ang sasakyan sa parking lot ng isang fast food chain sa Kamuning, Quezon City, at kalaunan ay isinuko ito sa Katarungan Village sa Muntinlupa sa dalawang lalaking nag-iintay sa kanya. Ayon sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad, ang affidavit ay binuo mula sa mga handwritten notes ng detainee na isinulat sa loob ng kanyang mga pagbisita sa BJMP facility kung saan ito nakakulong. Ang sinumpaang salaysay ay notarized noong November 29 matapos pahintulutan ang pagpasok ng dry seal. Sa kasalukuyan, hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag sina Vice Presidente Sara Duterte at ang mga individual na binanggit sa affidavit kaugnay ng mga alegasyong ito. Ito ngayon yung mga unti-unting tumutugma sa mga impormasyon na ibinabahagi una ni Pebbles Cunanan sa kanitong si Ramon Tulfo. Kung matatandaan po ninyo, mga tol, si Ramon Tulfo ay nagbigay po ng kanyang komento sa kanyang Facebook page. Pero hindi niya po ito sinasabing makatotohanan kasi Little Verde lang ang kanyang ginamit eh. Basahin ko po ang impormasyon na binahagi ni Ramon Tulfo. Ayon po sa kanya, 2 days ago, ayon sa aking Little Verde, dumadalaw si BP Sara kay Ramil Madriaga, isang detainee sa BJMP NCR Jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, sa 10 oras ng gabi. Bakit 10 oras ng gabi at hindi sa araw? Ani, tweet, si Madriaga ay acquitted sa kasong kidnapping ng Supreme Court noong 1997, pero sinampahan siya muli ng kidnapping kaya't siya'y nakakulong mula pa noong 2023. Ang kasong kidnapping for ransom ni Madriaga ay nililitis pa ng Regional Trial Court. Kaya siya nakakulong dahil ang kidnapping ay walang piyansa. Ang tanong, ano si Madriaga kay Sara? Does this news? Ex-bagman daw po. Ex-bagman daw po si Ramil Madriaga kay Vice President Sara Duterte. Hay, nako. Kung totoo ito pong mga pinag-uusapan po natin na mga balita o impormasyon, sana magising naman na ang mga sumusuporta dito sa mga Duterte. O kung hindi man kayo magising, buksan po ninyo ang inyong isipan para kilatisin ang mga balita. Tingnan nyo mismo, pagtagni-tagniin nyo yung mga pangyayari at kayo na po ang mag-conclude sa inyong sarili. Huwag nyo kagad i-take ito as paninira lamang o pamumulitika. Grabe po itong mga balita pong ating pinag-uusapan, mga tol. Ngayon, puntahan po natin. Ito pong si Pebbles Cunanan. Pebbles Talakera. At matagal na po itong ine-expose ni Pebbles actually. Buwan na ang mga nakalipas, sinasabi na ni Pebbles na di umano itong si Vice President Sara Duterte ay pumupunta sa kulungan diyan po sa Bikutan ng Palihim at dinadalaw ang isang detainee. May mga nagpakalat pa ng impormasyon pero ingat po tayo sa pagsasalita ng kalabisan, ano?
Kasi parang pinalalabas doon sa nabasa ko, may relasyon daw po, illicit affair ang dalawa. Which sa balita po na ating pinag-uusapan, mukhang hindi po totoo. At ang kiniklaim nitong bagman siya. Ha? Nitong si Ramil Madriaga. O, sabi ni Pebbles Talakera dito, alam ko lahat. Huwag kang mag-alala, Karamil Madriaga. Andito lang ako, pangako ko sa iyo yan. O. Ikukwento ko sa inyo paano ko naging kaibigan si Ramil Madriaga, kung paano binalahura ni Roque at Sara, at kung paano ginamit ni Duterte si Ramil Madriaga. At ikaw din, Senator Amy R. Marcos, Luis Chavit Singson, alam ko lahat ng kagaguhan nyo, lalo ka na Chavit. Ilalabas ko pangalan ng gumawa ng peking titulo ng Metro Walk. Humanda kayong lahat. Takbo! O, yan, sabi ni Pebbles yan, ha? O, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbabasa ng kanyang mga post sa nakalipas po na mga oras at araw. Go, my friend! Bigyan mo ng leksyon ang mga warka na yan. Ano yung warka? Pasneya. Ang hirap basahin ng mga lengguwahe ng LGBT, ano? Feeling ko, nung sinabi ko talagang buksan ang kaso ni Taguba, nataranta si Pulong at Mans. Kailangan mabuksan muli ang kaso ng magnetic lifter. Nagkakatagni-tagni na yung mga investigasyon sa Quadcom. Marapatin nga natin balikan ang official report ng Quadcom, mga tol. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ng mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Acerto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak. Nagalit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng sabong ipinasok
6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial, metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018, parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Pulong or Mans, di umano. They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba, gaya ng sinabi niya sa atin, dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayon naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay sina Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayon kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan. Paano po ito nakakalusot? It's a crack in our system, a crack in the Bureau of Customs, ang TARA system. Simple lang po yung TARA system. It's grease money, lagay, given to the officials of the Bureau of Customs, among others. Kawawa naman itong Taguba, no? Batang-bata pa ito eh. Negosyante, kaso lang naging biktima po ng mga Duterte. Kaya siya po yung nakakulong ngayon. Nagsasaper sa isang criminal activities na kung tutuusin, maliit lamang yung kanyang naging partisipasyon o wala pa nga. Pero siya po ang nadiin. Push them to push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos para hindi na ma-x-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of two shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Paano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs kung simple assessment lang, walang x-ray or kahit anong form of physical examination? Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of two shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Asierto, an intelligence officer, a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siyang pangalanan si Ito, kawawa din tong dating Colonel Asierto. Pero ninyo, nagtatrabaho lamang, ibinigay ang kanyang buhay, inilagay sa alanganin ng kanyang buhay para sa bansa, pero napasama pa. Kinasuhan pa ng mga Duterte, kaya napilitan siyang magtago dahil pinapapatay na din siya at the same time. Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. At sino naman itong si Colonel Eduardo Asierto? Si Colonel Eduardo Asierto ay isang narcotics operative na nag-verify at nag-imbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Asierto prepared thorough reports which he shared with the Quad Committee on the involvement of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Ayan po ang diagram ni Colonel Asierto kung saan makikita na si Michael Yang kasama ang kanyang mga business partners, Mr. Alan Lim,
and Mr. Johnson Co. ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang taga-ayos ng importation side at si Mr. Ko ang distributor. Ipinapakita rin ng slide na ito kung gaano kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end, kompleto, from supply to distribution na may kasamang na ring money laundering operations. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Ilang beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom. Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nono Lim. Si Michael Yang, economic advisor of former President Duterte. And itong si Johnson Ko naman is the person known to have financed and established the infamous Dumoy Laboratory. The incident concerning the Dumoy Laboratory is where Michael Yang, as it would appear, he started to build his bones in the drug trade. Matatandaan natin na ang kwento sa Dumoy Laboratory ay nagsimula mula sa dalawang container vans na dumating sa Davao, which Michael Yang and a certain Panther received. Thereafter, pumunta sila sa isang warehouse na nire-rent ni Alan C. At this time, Michael Yang's involvement in dangerous drugs was just very small. His only task was to transport precursor materials necessary to create such. Singit lang ako mga tol. Parang nakakatakot kung gaano kayaman itong mga Duterte, no? Kasi ito sa mga pinag-uusapan po natin na mga impormasyon, sigurado bilyones po ang yaman ng mga ito. At nakakatakot isipin na yung bilyon na yan gamitin para protektahan nila yung kanilang mga sarili at gamitin para pabagsakin ng mga kalaban po nila. Hindi rin mawawala, syempre, yung posibleng pagsuporta dyan ng bansang China. Kaya malaking laban po talaga ang partikular dito si Romil Madriaga. Yung kanyang pagsasalita dito, napakadelikado po sa kanyang buhay. Sana mabigyan ng maayos na proteksyon ito. Hindi natin malalaman kung gaano kalakas, kalalim ang kapangyarihan, koneksyon hanggang sa kasalukuyan ng mga Duterte. Kahit yung pinakapinuno ay nakakulong na ngayon sa Hague, Netherlands. Salamat kay General Nicolas Torre, no? Huwag natin kalilimutan si General Nicolas Torre, mga tol, ha? Bagamat sa ngayon, floating status po siya sa Philippine National Police, patuloy po nating alalahanin yung kanyang mga nagawa sa ating bayan. Ang pinaka tumatak sa isipan po ng mga Pilipino, kung hindi dahil sa kanya, no? Siyempre, sa tulong na din ng mga kasamahan po niya sa gobyerno, hindi maaaresto itong si Rodrigo Duterte. No? Sana mabigyan siya ng pagkakataon ng ating Pangulo na maitalaga sa isang karapat-dapat na posisyon kung saan yung kanyang talento at tapang ay talagang magagamit po ng tama. Shabu. Ang role niya po niya noong circa 2004 ay ang i-transport ang precursors mula sa port to the laboratory. Ito ang napag-usapan natin sa Dumoy Raid. 6 na Chinese nationals ang namatay. Base sa raid, na-discover nila na si Alan C. at si Johnson Chua ay ang mga may-ari ng warehouses at laboratories ng raid. Mula po sa investigasyon natin dito sa Quadcom, nalaman po natin na hindi ma-account kung ano po ang nangyari sa mahigit 10 pang na-aresto ng mga Chinese sa raid na yon. Mahalaga po itong Dumoy Raid na ito dahil ayon mismo kay former President Duterte in a recent interview, inubos daw niya ang mga sangkot dito. Later on in 2005, affiliates of Alan C. were arrested and warehouses rented by Johnson Chua were discovered in the provinces of Bukidnon and Cagayan de Oro. It seems that Johnson Chua did not learn his lesson from the tragic Dumoy incident because after 9 years or in 2013, may mga lumabas muli na report tungkol sa illegal activity ni Mr. Johnson Chua. And it was at this time when the close relationship of Michael Yang to then Mayor Rodrigo Duterte became public knowledge. From receiving shipments of precursors from the ports and transporting them, malayo na ang narating ni Michael Yang. He eventually managed to develop contacts in the Bureau of Customs and evolved into a facilitator of shipments of shabu. As mentioned, maagang nakita ni Colonel Acerto ang operation ng Michael Yang and Alan Lim. In fact, nireport niya ang mga findings na ito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, including the then PNP chief and even to Malacanang. Ang malungkot po dito, walang nangyari sa mga reports na ito, nabaon sa limot hanggang naungkat muli dito sa Quad Committee. Kaya naman pala,
nakarating sa Malacanang, walang nangyari. Kasi nasa third level of symbiosis pala tayo. Di umano. Nung panahon ng mga Duterte, sa mga bagong dating yung third level of symbiosis sa psychology of crime, yan po yung ugnayan ng mga kriminal at ng mga nasa gobyerno. Pero sa third level or highest level of symbiosis na yan, yung mismong gobyerno na. O namamalakad po dito ang involved sa criminal activities. At yan po yung pinapakinggan natin sa report po na ito ng Quadcom. Bakit kaya ganon? At parang hindi nilang pinansin ang isang report tungkol sa isang malaking drug lord. At this juncture, we wish to emphasize na itong si Michael Yang ay malalim ang pagkakatalik sa Davao City. Isa sa kanyang kumpanya, DCLA Company Incorporated, operates the DCLA Plaza Shopping Mall na nireport din na may activities and transactions concerning illegal drugs. Huwag po natin kalimutan na sa pag-aaral ng Quadcom, DCLA also owns Paili Holdings Corporation, the holding company of Paili State, which constructed Clark Majestic World, where 2 Chinese nationals were arrested for kidnapping a Chinese and a Vietnamese national. Yan pong mga usapin na yan ay nakakabit naman sa Pogo. Si Asierto ang unang nagbanggit ng koneksyon ni Michael Yang. Pero imbis na umaksyon o mag-imbestiga pa ng mas malalim, former President Duterte resorted to threatening the life of Colonel Asierto. Akala ko ba war on drugs tayo? Anong nangyari? The reports relayed to us by Colonel Asierto only support the participation of several high-ranking officials, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo, Director General Wilkins Villanueva, and of course, Alan Lim, Michael Yang, Li Wenxiong, Johnson Chua, and Yan Yishu. Umabot po sa matataas na opisyal na ito ang report ni Colonel Asierto. Inuulit ko po, walang nangyari. Nariyan din po si Arturo Las Cañas, a self-confessed former original member and hitman of the Davao Death Squad and a retired police intelligence operative and investigator. Unang lumutang ang pangalan niya sa mga investigasyon noon sa Senado noong taong 2017. Una, sabi niya walang Davao Death Squad. Ngunit binago niya ang kanyang mga binitawang statements sa Senado at agarang itinuro si former President Duterte. Sa kanyang 186-page affidavit na nakita rin ng Quad Committee na kwento ni Las Cañas ang tungkol kay Mr. Duterte at mga taong lagi niyang kasama, whether it be... Singit lang tayo. Sabi nung isang nanonood na Duterte supporter, lumang tugtugin na yan. Binubuhay nyo lamang para siraan si Sara Duterte. Tama naman, lumang tugtugin. Kasi lahat ng nakalipas na mga pangyayari talagang luma na. Pero inaalala po natin ngayon, hindi dahil sa paninira kay Sara Duterte kung hindi pinagtatagni-tagni natin yung mga pagkakataon. Mga akusasyon na kinalaunan, hindi lamang sa publiko dapat hinaharap ni Sara Duterte kung hindi sa korte. Magantay ka lamang. Darating at darating kayo ng mga supporter ni Duterte. Samahan nyo siya sa korte kung gusto niyo. About drugs or about kill orders. Nagtatandem po ang usapin ng droga at ang extrajudicial killings or EJK. Incidentally, in his affidavit, Las Cañas recounts the infamous Domoy Laboratory. Ibang tao ang nagsabi, ngunit pareho ang kwento nila. The most compelling point of the narration was the fact that Las Cañas and company supposedly received 500,000 pesos from former President Duterte himself after 11 Chinese nationals who were Shabu Laboratory chemists and workers were killed. Maaalala po natin na inamin din ni former President Duterte na inubos niya daw ang mga ito. Bakit kaya pinapatay ni former President Duterte ang laboratory chemists and workers na isang Shabu Laboratory? Is this not a story that just seems all too familiar? As early as 2004, former President Duterte had already been issuing kill orders to those involved in the drug trade. All for the purpose of what? Eliminating these people in the name of drugs or in the name of competition? Whatever the reason, patay pa rin po sila. Just like Colonel Asierto, Las Cañas also makes the connection between Michael Yang and the Domoy Laboratory. Las Cañas goes beyond the events that transpired during the raid of the Domoy Laboratory at pinapakita pa niya na si Michael Yang ang naging employer ng mga Chinese nationals working as chemists and workers in the laboratory. Las Cañas also mentions a certain Alan C., who was one of the Chinese nationals
apprehended and later killed. Does this not sound familiar? This is just like the tale of two shipments, two separate yet parallel incidents tied together by the same personalities involved. Maaalala din natin na nabanggit ng isa pang resource person ang pangalan ni Michael Yang. Looks familiar. This web of connections among Michael Yang and his associates was presented by PDEA in one of our Quadcom meetings. Dito ay makikita natin ang connections ni Michael Yang with Alan Lin, Rose Nono Lin, Johnson Ko, Ong Jiang Yang, Eddie T. Yang, Willie Ong, all of whom have been the subject of our investigations before the Squad Committee, connected by corporations like Piley Holdings Corporation, Piley State Group Corporation, Golden Sun 999 Realty and Development Corporation, and more importantly, Empire 999 Realty Incorporated. Empire 999 Realty Corporation was discovered bago pa man lang binuo ang Quadcom, a corporation owning a warehouse in Mexico, Pampanga, where 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos was discovered. The shabu entered the country through the port of Subic and was later on delivered to a warehouse owned by Empire 999. Whew. Speaking of General Torre, mga tol, masaya lang ako ngayon sapagkat yung akin rather na inaanak na atin pong na-share dito po sa ating programa. Salamat po sa mga singit ko lang po ito. Sa mga nagparating po ng tulong sa aking inaanak, napakarami nyo po. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Na-aksidente po kasi itong aking inaanak na, yan po, nakita nyo naman po dito sa screen. Ang laki po nung pinsala sa kanyang baba at na-dislocate po yung kanyang panga. At kinapalan ko na po ang mukha ko dahil ito lang naman ang kaya kong itulong sa kanya at sa pamilya na ipanawagan yung paghingi nga ng tulong financially, no? May mga nagsasabi zero billing naman tayo na ngayon sa gobyerno. Yun po ay makatotohanan naman sa public hospital at hindi rin po lahat ng pampublikong ospital ay accredited po dito. Ang pamilya po, isa po itong pulis, kasamahan ko po sa serbisyo dati, classmate ko, kumpare ko, kaibigan ko. Alam ko na siya ay isa sa mga matitinong pulis, kaya sapat na sapat lamang yung kinikita niya para sa kanyang pamilya, tapos mangyayari pa yung ganitong aksidente kung saan napakalaki po ng gagastusin dahil po sa operasyon ng kanyang anak. Minarapat niya kasing dalhin na lamang po ito para mas mabilis ang aksyon sa pribadong hospital. Kaya nagpapasalamat po talaga ako ng lubos sa lahat ng mga tumulong at nakareceive ako ng text ngayon. Speaking of General Torre, maraming salamat po kay Police General Nicolas Torre sapagkat nagkaroon po ng pag-aatas mula sa kanya na makipag-ugnayan sa akin. Ito pong hindi ko kakilalang texter na magbibigay po ng assistance para po sa pamilya ng aking inaanak. At dinirekta ko na po nung ibigay yung detalye ng pamilya, yung financial details para doon na po nila iparating direkta sa pamilya. Kaya muli, maraming salamat po sa ating People's General, Police General Nicolas Torre. Ako po talaga hindi nagsisisi na kayo po ay aking sinuportahan sa inyong mga advokasya, no? Sinikap talaga natin kahit malayo sa lugar natin ang Santa Rosa City para makadalo po doon sa takbo laban sa bully. At sa ating pagkakaalam, magkakaroon pa yan ng mga susunod na aktibidad sa susunod na taon. Kaya, again, babalik ako doon sa sinabi ko, sana hindi siya makalimutan ng gobyerno, ng ating Pangulo, bigyan po siya ng isang posisyon na talagang magagamit yung talento at tapang ni General Torre. Maraming salamat po sa inyo, General Torre. Madami at paulit-ulit na ang lumilitaw na koneksyon ni Michael Yang sa business ng droga. Pero nakapagtataka rin, sa gitna ng isang state policy called the War on Drugs, where thousands were killed, kahit sabi-sabi lang ang basis, wala pa rin nakakagalaw against Michael Yang. In contrast, naging maunlad at successful pa ang lahat ng kanyang businesses
We can all recall the Farmally scandal that made headlines nationwide. We find ourselves with Michael Yang yet again at the center of this Farmally scandal. Again, I will let these headlines speak for themselves. Key Farmally officials such as Wang Chuyen and Lin Gong were also quick to point fingers to Michael Yang as the financier and guarantor of the Farmally operations. The personalities we have discussed warned us very early on. Ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Pero ang mga warning na ito ay hindi natin narinig. They were drowned out with noise and systematically silenced and discredited. Colonel Asierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic, and they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. By the way, tuloy-tuloy na tayo mga tol sa coverage po ng Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw po na ito, alas 10 ng umaga. Kaya habang inaantay po natin yung pagsisimula ng hearing sa Blue Ribbon Committee, tuloy-tuloy muna tayo dito sa ating pinag-uusapan. People. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin ng droga at kumita sila dahil dito. Isa sa mga right-hand man ni former President Duterte, sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal drugs at kriminalidad. Colonel Asierto, Mr. Jimmy Guban, Mr. Las Cañas, and Mr. Taguba have all bared their stories before the SWATCOM, and it is through our combined efforts, through their stories, and our interpellations where we discovered common personalities that seem to just be consistently present in all the narratives. But what do we make of the war on drugs? Konting silip para sa ating mga kababayan. Mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition in the drug trade. More specifically, the local manufacturers. Let us remember, ang key feature ng war on drugs ay ang reward system. Every kill is compensated. And the bigger the catch, the higher the video. Colonel Espinido even adds that awards could go as high as 100,000, and that the system at that time was known to all policemen. It was such a strong but perverse incentive to play along with the war on drugs. The existence of the reward system is not denied. In fact, ipinagmayabang pa ito ni former President Duterte at ang kanyang mga alipores. This reward system has long since existed in Davao and was transposed in the national scale noong taong 2016. Evidently, this reward system caused the systematic killing of operators of drug laboratories and chemists, and those distributors. Kawawa naman to si Dominica Bantaw, naniniwala sa mga kasinungalingan ng mga kapwa niya DDS. Anyway, wala na tayong magagawa talaga sa mga Duterte supporters, mga tol, mga hardcore fanatics talaga sila. Kahit ilatag mo na yung mga pangyayari na corroborated ng mga ebidensya, sarado na talaga ang utak ng mga ito. Kaya gawin na lamang po natin ang mga impormasyon, pagbabahagi ng mga impormasyon na ito para po sa mga more than 40% ng mga Pilipino na hindi aware, yung mga nagtatrabaho araw-araw pero hindi aware sa mga pangyayari, sana masagap nila yung mga impormasyon na ibinabahagi po natin. Pero para sa mga Duterte supporters, hayaan na lang po natin sila sa kanilang mga katangahan. Who source their product from these local manufacturers. Ano po ang benefit? Open season na po for drug importers. Ang masama, isa itong naging ugat ng extrajudicial killing. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito
dahil tayo pong lahat ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quad. Tayong lahat ay nabudol ayon sa report ng Quadcom. Ganun talaga. Wala tayong magagawa doon kasi ang galing mambudol pala nito si Rodrigo Duterte. Pero ako, hindi ko siya binoto no? Pero si Sara Duterte, dahil nga naging kapanalig siya ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinoto po ni Tapuan at marami rin po kayong bumoto sa kanya. Isang malaking pagkakamali para po sa atin na mga bumoto sa mga Duterte. Pero sa mga Duterte supporters, ipagpatuloy nyo lamang ang pagsuporta kay Duterte. Wala na kaming magagawa sa inyo Pero kapag ka dumating ang panahon na maging biktima kayo, huwag nyong isisisi kung kanino, kung hindi sa inyong sarili. Darating at darating ang panahon na yan. Marami sa mga naging biktima ng extrajudicial killings, bumoto rin kay Rodrigo Duterte. Sabi ko nga sa inyo, naging bahagi ako ng Oplan Tokhang at yung mga pamilyang ilang napagtanungan namin doon nung ako po yung naka-assign sa Antipolo City, bumoto mismo kay Rodrigo Duterte. Tapos umiiyak sila kasi patay ang kanilang kamag-anak. Tuloy tayo rito. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry. Ang problema, parang hindi na yata matutuloy yung Quadcom kasi nagkaroon ng leadership change sa House at saka nagkaroon po ng mas malaking kontrobersiya no? Ito pong flood control anomalies na ngayon talagang tinututukan ng ating gobyerno. At kaugnay po niyan, ang Senate Blue Ribbon Committee ay magpapatuloy sa kanilang hearing. Kaya inaantay na lamang po natin sa ngayon mga tol, yung magiging hearing diyan po sa Senado, Yan, share ko screen natin mamaya-maya. Pero in the meantime, tuloy po muna natin basahin yung mga shared post nito pong si Pebbles Cunanan. Yan. Basahin po natin patuloy. Sabi niya po dito, I remember I posted about magnetic lifter. Taguba na i-open yung case ng magnetic lifter involving Pulong and Mans Carpio, Sara's husband. Inako ni Taguba ang kasalanan ni Mans and Pulong kasi hawak ng Davao Group ang tatay at kapatid ni Taguba. Kidnap. Kaya siguro nag-run Pulong run si Iyot Man. Ito pa, lagot ka ngayon, Sara, at kasama si Amy, Ginawa niyong palabigasan ang Pogo money. Kaso, hindi kayo makakalusot. Andyan pa si Ramil Madriaga, my friend. Nako, isang seryosong alegasyon ito kay Amy Marcos, Nakinabang, di umano, ayon kay Pebbles Talakera, si Amy Marcos sa Pogo. Very interesting ito, mga tol. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbasa. Ayan na. Mabubuking na kung saan napunta ang confidential funds ni Lustay. Kaya naman aligaga na sila. Time is a truth teller. Lalabas lahat ang katotohanan. Kaya ayokong maniwala sa iyo kasi alam ko kung saan napunta ang confi funds and intel funds mo. Alam ko. And Sara Mau, wag mong ipatumba si Caramil. Kasi kapag nangyari yan, ikaw lang ang may plano niyan. I already have a copy of your order. Tuloy-tuloy tayo sa pagbasa. Naghahanap ako ng makakasama sa Carling. Gusto ko yung hirap na hirap sa buhay. Saka malaki ang pangangailangan para bigay na bigay siya sa pagkanta. Message niya lang ako. Ano kaya tong video na ito ni Pebbles Talakera? Pakinggan nga natin. Ayo, kasi masaya yung Pasko natin, no? Pasko lang, Pasko. Tuloy tayo dito. And next nilang witness ay isang pulis na PSG made by Bongo at isa din kurakot na construction company na hindi pa napapangalanan pero malapit na siyang interviewin ng ICI. Galingan ang pag-connect kay PBBM at huwag kalimutan si Gutesa. Mike Defensor, kailangan magtugmayang dalawa. Si Gutesa at yung bagong witness nagpa-practice na sila. Aba.
Ano yun? Babaliktad si Gutesa sa kanyang mga sinabi? Very interesting talaga ito, mga tol, ha? O, tuloy-tuloy lang tayo dito sa pagbasa. Watch, may pasabog ang Bilyonaryo newsletter at 6 p.m. O, yun na nga. Napakinggan na po natin yung balita. O, eto, takbo pulong. Pakinggan nga natin si Pebbles dito. Apulong atakbo bansa, 18 bansa atakbo apulong. Bakit ikaw atakbo? Hindi pa ikaw interview ng ICI, atakbo ka na. Atakot ba apulong? Run, pulong, run. Ang sarap niyong laruin. Sabi, Babalik pa kaya si Pulong Duterte? Bakit tumula dito kay Saldi ko? Ha? Paglabas ng bansa, hindi na bumalik. sabi na sa inyo, kami naman ngayon ang oopensa, kayo naman ang dumipensa. Diba? Bakit atakbo apulong? Bakit ikaw atago? Bakit atakbo, atago, abato? Sige, nangaasar lang naman si Pebbles dyan. Tuloy lang tayo sa pagbasa. Malaki ang naging papel ni Martires sa sindikatong Duterte. Dapat kay Martires makasuhan. Sira din ulo ng matandang yan. Tuloy-tuloy tayo sa pagbasa. Ito na. Walang pangkasamaang nagwagi, sabi ng Rich Pascual. Aba, subject ba ng investigation din ngayon? Itong pinag-uusapan nating impormasyon sa Blue Ribbon Committee. Hindi ko alam kasi ang agenda ng Blue Ribbon Committee ngayon. Malalaman natin mamaya. Sabi ni Pebbles Talaquera, Agoy, lumiliit na mundo ni Lustay. Nako, marami pang lalabas, as in maraming na ewan ko kung talagang hindi alam ng mga DDS o nagtatanga-tangahan lang sila. Pero, one thing is sure, may mga DDS na hindi alam, tuloy ko lang mga pagbasa ko na hindi alam ang mga ginagawa ng mga Duterte, yung mga bagong DDS vloggers and supporters. Marami silang hindi alam. Exciting, malalaman din lahat ng buong mundo mga kasinungalingan ni Digong at ni Sara ng mga Duterte, isama na pati mga kabit. Ay nako, bakit naging normal sa mga Duterte supporters ang pangangabit, ang pagmumura, ang pagpatay, at kung ano-ano pang mga masasamang gawain. Yung mga masasamang gawain, pwede nyong itanggi. Pero ang pangangabit, hindi nyo maitatanggi na gawain ni Rodrigo Duterte yan. Ewan ko kung bakit normal sa inyo. Ang pagmumura, hindi nyo rin maitatanggi. Even nilapastangan ni Rodrigo Duterte ang ating Diyos. Kaya tuwang-tuwa pa kayo noong mga panahon na yon. Tapos, yung pagpapapatay, hindi nyo maitatanggi dahil kayo mismo ang proud na proud. Even ako, ginagawa nyong halimbawa na kapag ka maupo ang Duterte, patay ako. Anak ng teteng kayo. Anyway, ako may insurance worth millions. Talagang sinisikap kong patuloy na bayaran yon. Kasi ako, I am ready to die. Di ako natatakot mamatay. Ang mahalaga lang sa akin, pag ako'y namatay, sana hindi mapariwara ang pamilya ko. Ayokong mangyari yung hirap na pinagdaanan ko sa mga anak ko. No? Kaya kung papapatay ako ng mga Duterte, wala tayong magagawa. Pag pinagplanuhan ka kasi, 99% mapapatay ka talaga eh. No? Napakaliit ng chance na maka-survive ka pagka pinagplanuhan ka na. Maliban kung protected ka talaga. Tayo, wala naman tayong protection kung hindi sarili lang natin. Kaya minarapat ko na lamang kumuha ng maraming insurance para pag nangyari yan, at least ang pamilya ko secured. Pero wag naman sana. No, gusto ko pang makita ang kinabukasan na maganda para sa aking mga anak. Okay, tuloy-tuloy lang tayo. At habang nag-aantay tayo, 3 minutes more. Eto, run pulong run, sabi ni Pebbles Talaquera. Huli ka pulong. Saan ang punta? Huli na kasi ang kanyang BFF na si Yap at prose na ang assets, kaya takbo ang lolo nyo palabas ng bansa. Hoy, kayong magkapatid, ang kakapal ng face nyo, hindi na kayo nagtatrabaho, sabi ni Pebbles Talaquera. Kaya naman ang depensa na kami naman ang uopensa sa laging nyo, sabi ni Pebbles Talaquera. O eto na nag-aantay na lamang tayo mga tol ng pagdinig sa Senado at 2 minutes nakakapagsimula na yan. Okay? Yan, tuloy-tuloy lang tayo.
Common sense, kung di ba naman kabubuhan yung maleta issue na yan na i-connect